morning po, nandito na naman po tayo sa OA Ako The Telemagazine at ngayon po, nandito po tayo kasama ni Secretary Proceso Alcala dito sa Department of Agriculture. Anong mark ang mga ang wish list mo as a producer? Kami po, Secretary, sa producer. Malaki pong tulong ng Department of Agriculture sa tatlong bagay po. Siyempre, nandun po yung production. Napaka-importante po ng research sa amin. Lalo na ang feed cost, napakalaki po. Standards, wala pa rin po for the meat. Sana lumabas na rin po. Importante rin po ang post-harvest facility, pati packaging. Maganda po naging suporta sa amin sa marketing through AMAS. Pati po sa financing, natulungan po kami ng ahensya rin ng DA-ACPC. Although sana mas malaki pa maging suporta. Lalo na po na nasa infant stage pa ang organic meat. I'll take you doon sa land bank. Ihingi ako ng audience sa kanila dahil may board seat ko ako sa land bank. Yung mga may kakayanan na, may anong kailangang itulong, iayos po natin. May ongoing na pong AAA na abattoir sa Tanawan. If ever na you will be producing sa yung organic talaga po na baboy, doon natin ipa-slaughter, tapos i-packaging po natin. So we will have a very premium quality na produkto. Kasi kung as long as hindi mo siya, walang antibiotic, wala siyang walang growth hormones, we can always have it certified naman ng totoo. Sir, may concern ako. How do you go about yung certification? Medyo mahal, medyo mahirap ang proseso. Kaya nga po nagkakaroon ka ng premium price dahil mahirap. Kung yan po'y madali, walang premium. Di ba? Ngayon, kung ikaw po ay sarili mo lang, sa local mo lang gagamitin, siguro naman hindi ganun kamahal dahil yung local certification na lang ang kailangan mo, hindi yung international certification. At the end of the day, ang aking pong lambing, kaya po yun ang nagagawa ng soap, nagagawa ng mga samahan. I-integrate po natin yung isang lugar at yung lahat ng mga lugar nila, yung kanilang mga farms, pag nagpa-certify tayo, make sure na ito ay halimbawa 4 o 5 farms sila na nagkakaroon din ng varieties ng mga produktong ititinda. Meron pong pondo ang Department of Agriculture allocated para po matulungan sa first certification. Isa pong napakaganda na malaki po ang tsansa sa atin para pagkakitaan. Ito pong utaw, ito pang soya. Soya. Remember has soya. Ang daming magagawa. Pwedeng gawing topa, pwedeng gawing inumin. Pero ito pong organic na soya. Tandaan niyo po, pinalalawak lang natin ito, pinabubuelo ko po sa Pilipinas ito. I have a standing order from a Japanese na bibilin po nilang lahat ang ipoproduce natin. In my first few months in the department, ang production lang po natin mga 1.6 to 1.8 metric tons per hectare. Ngayon po, may mahigit na pong 2 metric tons per hectare ang production. If we can produce this, ako po naniniwala na may bright future for this. So, again, kahit naman po ilang buwan na lang yung term namin ni Pangulong Noynoy, I would gladly hand this over program doon sa susunod na sekretaryo. Hindi natin dapat tingnan yung konti na lang ang panahon. Meron pa tayong panahon. Yes! Nice! Siyempre, makikisabi na rin ako ng wish list. naman? It's so basic. I think everybody wishes that it's more affordable. Nabanggit nyo naman na we have to put a premium to organic products. Pero feeling ko lang baka meron pa tayong magagawa para mababaan ng kahit kaunti because of the transport cost. Nagbubukas po tayo ng 8 na po nabuksan nating trading post sa buong Pilipinas. But we are expecting na before the end ng term ng Pangulo, may 20 trading post ang may open. Ang isa po namin isinasayos ngayon ay lahat ng trading post na mabuksan ay mag-dedicate ng isang lugar para dalahan po talaga ng mga organic produce.
Okay, isa yun. Ang pangalawa po, mukhang ibabalik natin dun sa basic. Pag nag-organic po kayo, mas mura inputs mo. Kasi you are the one preparing your own fertilizer. Your own yung mga pantaboy ng mga hindi magagandang kulisap. That means mas malaki ang margin mo. Punta dun sa magre-retire, how do you foresee yung pagsulong mo ngayon as a private individual? Pagbalik mo sa Opo, pagbaba mo? yung pagkakavirus po sa akin na magsasakat mangingisda, I think sticks in my blood right now. So, doon na lang po ako siguro. Mag-alaga ako ng kaunting hayop, mag-alaga ng kaunting fish pan. Basta po pagka kayo bumisita sa akin, ay magyayabang ako sa inyong organic yan. But at the end of the day, ako po'y naniniwala na yung mga taong iiwanan ko po sa kagawaran ay nandyan at susunod po sila doon sa mga magaganda naming napagsimulan. Ang dami nating mga wish, tanong. Siguro, maganda sigurong pakinggan naman kayo, personal wish list nyo. Sa totoo po lang sana, ang number one wish ko is sana lahat ng apo ko ganun din ng special na attention na ibibigay po sa sakahan. Ako po yung natutuan, yung anak ko pong lalaki is na-virus ko na rin. Ay, yung organic farm na gusto ko pong mangyari. Malapit sa akin retirement home, ay may isa katuparan ko lang po. Yun po, basta in general po, ang wish ko lang po talaga yung aking mga apo ay mabulid rin po doon sa aking kinalokohan advokasya, yung pong pagsusulong ng safe at saka po talagang nutritious na pagkain sa pagkainan. I think we all have a responsibility din na maipasa, di ba, sa yung next generation. Hindi lang sa atin. Oo, and what we're doing is really for them. Pero yun nga, minsan it's so alarming na minsan nababasa mo yung mga tumatanda ang ating mga farmers, walang nagpapatuloy. Idadagdag ko at hindi ko patatawarin ang sarili kung hindi ko sabihin sa inyo. When we started in 2010, ang average Filipino farmers age is 57 years old. Pero last year, nang matapos po yung assessment ng Philippine Rural Development Program, ang average Filipino farmer's age is 43 years old. Oh, that's good news. Good news! Sobra! Pero evaluate natin, bakit nagkaganon? I think nakatulong din yung programa ng pamahalaan on farm mechanization. Nakatulong din ang programa ng pamahalaan doon sa paglalagay at pagsusulong ng mga trading posts. Kasi naipakita natin sa ating mga mamamayan na meron talaga pong pera sa agrikultura. Nakita po natin. And tulungan niyo po kami na baguhin ang imahen ng magsasakang Pilipino. Yung tulungan natin with the Department of Agriculture, we've been giving free seminars at saka yung market. Friday. Yeah, third Friday. Tapos dinadala po natin yan sa key cities. Tapos siguro naman, tingin ko, katulad din yung venue nitong telemagazine na to, siguro naiangat naman po natin ang pananaw sa magsasaka. Na yung dati parang ayaw nila pumunta sa pagsasaka kasi parang ang hirap or whatever. Pero I think na ipapakita natin that there's a new breed of farmers. So doon naman tayo magyayabang. Natingin ko, nakatulong tayo. Napakalaking bagay na mapakinggan ng ating mga kababayan na may katotohanan po from the private point of view na yung mga nangyayari po sa ating lipunan, sa ating pong mga sakahan ay nandidiyan. So malaki pong utang na loob ko pong tatanawin ito at tulad ng sinasabi ko sa inyo lagi na we will always be together at meron pong forever sa ating sambayan. Yeah. And as we always say nga, akala ng tao mahirap lumapit sa gobyerno but all they have to do is ask. Yes. Diba? Thank you very much. And please join us again for the next week's episode of OA Ako,